Balik normal na ang supply ng tubig sa Metro Manila. Ipinagpaliban muna kasi ng Maynilad ang pipe realignment matapos magkaaberya at bumulwak ang tubig sa kinukumpaning tubo kahapon. Ngayon naman ay pumasok ng tag-araw, nagpapaalala mga otoridad na magtipid sa tubig. May report si Julie Segovia. Dapat sana'y walang supply ng tubig ngayon sa Barangay San Isidro sa Parañaque City. Nag-abiso kasi ang Maynilad ng 28 oras na water service interruption mula Martes Santo hanggang Biyernes Santo na dulot ng pipe realignment na karaniwang isinasagawa tuwing Semana Santa kung kailan mababang water demand. Lunes pa lang, nag-imbak na ng tubig ang mga residente. Lahat ng mga bakanting lagayan man, nilagyan namin. Nilagyan nyo na ng tubig? Opo. Pati yung washing machine? Meron. May tubig din, pati yung washing machine? Puno din yan. Pero pagbukas nila ng gripo kanina, may tubig. Ayon sa Maynilad, mahigit 100,000 customer sana ang maapektuhan ng water service interruption. Pero dahil sa pagbulwak ng tubig mula sa kinukumpuning tubo kahapon, umabot sa 400,000 customer ng Maynilad ang nawalan ng tubig. Kaya ipinagpaliban muna ang pipe realignment na bahagi ng flood control project ng DPWH. At sa halip, ibinalik muna ang supply ng tubig sa mga apektadong kabahayan. Hindi pa masabi ng Maynilad sa ngayon kung itutuloy pa nila ang pipe realignment. Siguro kailangan namin kasi makipag-usap uli sa DPWH kasi I understand hindi na nila maantay yung ganong katagal uli. Pero kahit na ibalik na ang supply ng tubig sa maraming lugar sa Pasay, Parañaque, Las Piñas at Cavite, na unang binalang mawawalan ng tubig, ayaw pa rin magbakasakali ng mga residente. Ang isang laundry shop naman, nagsara na muna. Sa Barangay 201 sa Pasay City naman, kanya-kanya ring imbak ng tubig ang mga residente. Si Eva Arcilia, maagang naglaba para magamit niya ang kanyang washing machine na imbakan. Kaya sabi ko sa mga bata, habang may time, liguan na. Pero mamaya-maya, wala na yan kako. Kasi pagdating ng mahal na araw, Wala na, wisik-wisik na lang. Si Ami Fernandez naman, pinununan ng tubig ang lahat ng makita niyang balde, pati ng mga kaldero at maliliit na garapon. Kasi, kasi bawat kilos, tubig, may mahawakan ka, hugas kamay, tubig. so pati po itong maliit na to. Meron po yan. Pati po itong mga kaserola ko, meron po yan. Sa gitna naman ng mainit na panahon, halos masaid ang supply ng tubig sa Kidapawan City at mga bayan ng Matalam, Makilala at Magpet sa Cotabato. Magdadalawang buwan ang hindi umuulan sa lalawigan. Ang tubig sa Angat Dam na pinagkukunan ng mahigit 70% ng supply sa Metro Manila at mga karatig probinsya, unti-unti na ring nababawasan. Aabot sa 30 sentimetro ang nababawas sa elevation ng dam kada araw, ayon sa National Power Corporation na siyang operator ng Angat. Pagdating talaga ng summer, mabilis din talaga yung pagbawas kasi malakas din yung gamit, no? Pero dahil nga dun sa mataas na level ng tubig natin ngayon, kaya pa. Gayunman, malabo raw nakapusin ng tubig ang Metro Manila kahit pa maantala ang pagpasok ng tag-ulan dahil sa El Nino. Hindi naman magkakaroon ng epekto. Halimbawa, madelay man ng mga 2 weeks or a month siguro dahil yung elevation ngayon mas mataas kaysa noong nakaraang taon. Wala mang water shortage sa Metro Manila at ilang karatig probinsya ngayong tag-init, hindi pa rin nagkukulang sa paalala mga otoridad kasama na ang 2 water companies na Maynilad at Manila Water na ugaliin ang wasto at wais na konsumo sa tubig. Julio Segovia, GMA News.